Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. Before anything else, nais ko po muna kayong batiin ng Happy Valentine's Day, lalo na po sa ating mga minamahal na mga OFW. Happy Valentine's Day po. Sana po ay mag-enjoy kayo at mag-ingat lang po kayo lagi dyan. At syempre sa ating mga taga-subaybay ng ating programang The Action Man, mga kakamping, mga loyalista, at syempre sa ating mga taga-pakinig din ng mga DDS, Happy Valentine's Day po sa inyo. At sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, Happy Valentine's Day po sa inyo. Lagi nyo pong tandaan, ang araw ng mga puso ay hindi lang po ito sineselebrate sa buwan ng February. Kung hindi, araw-araw po ito na pinapadama natin sa ating mga minamahal sa buhay. At syempre, sa aking mga magulang, sa aking mga anak, sa aking mga kapatid, Happy Valentine's Day po sa inyo. At syempre, hindi ko rin makakalimutan ang aking girlfriend na si Leia, all the way from Ifugao, pero sa ngayon ay isa po siyang OFW. Mag-ingat ka po lagi dyan, honey. Oh, may honey na ako Ayan, sana po ay lagi po kayong nasa mabuting kalagayan. Happy Valentine's Day and thank you po sa iyo. So, dito ho mga ka-action, may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Tungkol ho ito sa sinasabi ni Banat Bay. Mukha yatang nararamdaman na ni Banat Bay ang kabiguan. Agoy. O eto mga DDS, panoorin nyo po ito dahil kung mangyari man ito halimbawa, malulungkot ho kayo. Hindi ho matutupad ang inyong pangarap na maging presidente si Inday nyo. At eto binibira niya dito ang kapwa niya DDS vlogger. Bakit kaya? O eto mga ka-action, panoorin at pakinggan po muna natin ito. Pamilya Duterte lang ang aming pakikinggan. Darating kasi ang panahon. Sinasabi ko na sa inyo to, mark my word. Sinasabi ko sa inyo, marami ang maglalaglag kay Vice President Sara Duterte. Marami ang maglalaglag kay Pangulong Duterte dahil wala na siya. Nasa dahig na siya. Hindi na siya active sa politika. At kahit makabalik man siya, hindi na siya magiging active dahil sa old age niya. Hindi na rin siya masyadong sa memory niya. So marami na nanlaglag na hindi nyo pa alam, pero nanlaglag na kay Pangulong Duterte. Hindi ko na lang papangalanan dito yan. Pero read between the lines. Marami ng dating quote-unquote na pro-Duterte, pero pag hindi na kayo kaharap, hindi sila pro-Duterte kasi iniisip nila wala na si Pangulong Duterte. Tapos si Vice President Sara Duterte talaga namang iba mag-isip. Talagang ayaw niya sa manggagamit kasi nadala na rin siya 'di ba? Kaya nga sabi ko din sa kanila, assurance ko sa pamilya Duterte, basta ang Banateros, Duterte lang. Duterte lang kami. Hindi kami saside sa kahit sinong vlogger na ginagamit lang ang pangalan ninyo. Gusto lang kumita, gusto lang mag-chismis dahil lang alam nila magiging presidente si VP Sara Duterte kaya pilit na dumidikit at the same time pinagkakaperahan. Kaya ang Banateros, Duterte lang. At yan, sinasabi ko hindi para magyabang sinasabi ko sa inyo to para sabihin sa inyo mga kababayan ko, kayo rin na naniniwala sa prinsipyo, pamamahala ni Pangulong Duterte, Duterte lang tayo. Stop listening to mga user-friendly, mga manggagamit na mga vloggers. Maniwala kayo, marami dyan. Kung chismoso lang ako Kung gusto nyo malaman, tanongin si Boss Dada. Yan, chismoso yan. Ayan mga DDS sa bunganga na mismo ni Banat Bay nang galing. Anyway, noon pa yan di ba kung natatandaan natin, noong nagkaroon sila ng mga maisog rally na kung saan pumupunta sila sa iba't ibang parte ng Pilipinas, di ba? Last year pa yan, di ba? May mga kumalas na nga, no? Kaya Banat Bay, ito lang masabi ko sa inyo. Ngayon pa lang, tanggapin nyo na hindi talaga yan mananalo si Sara Duterte. Diyan sa sinasabi mong maging presidente pa rin,
paano maging presidente si Sara Duterte kung mangyari ang sinasabi mo na marami ang maglalaglag dito kay Sara at kay Digong? Alam mo ba na napakahalaga ng mga sinasabi na makinarya? Di ba? Ang makinarya kasi yun yung mga opisyal. Mapalokal, mapanasyonal, di ba? Kailangan malakas ang makinarya mo. Kapag malakas ang makinarya mo at may pera ka, tiyak ang panalo. Di ba? Pero dyan, kung halimbawa mangyari man ang sinasabi mo na maraming maglalaglag, paano mo nasabi na mananalo pa rin si Sara Duterte? Paano mo nasabi na maging presidente pa rin si Sara Duterte? Napakahalaga ho ng makinarya. Lalong-lalo na po kung makakuha ka ng malaking makinarya sa mga lokal. Kasi sila po yung mag-i-endorso. Di ba? Kaya sa tingin ko, malabo na talaga mangyari yan na maging presidente si Sara. Namulat na po ang maraming Pilipino. Nagising na po. Aminin nyo man sa hindi, may ilan sa mga DDS na namumulat na kung ano nga ba talaga ang totoo. Diba? At alam natin mga kaaksyon, itong posibleng kakaharapin na impeachment ni Sara Duterte, alam naman natin na nakikita natin, nararamdaman natin na kinakabahan na ho yan. Kumbaga natataranta na ho yan. Kumbaga napapanik na yan. Diba? Kung hindi yan nagpapanik, sa tingin nyo ba, magdadadal ba yan sa social media? Magko-comment ba yan ng harassment lang daw, pamumulitika lang daw, walang sapat na batayan, itong ginfile ng impeachment ng akbayan laban sa kanya? Di ba? Doon pa lang mapapaisip na tayo. Nagpapanik na si Sara Duterte. Di ba? Mga DDS vlogger, ano ang masabi nyo sa sinabi ni Banat Bay sa inyo? Kay Banat Bay po nang galing yun, ha? Na kayo daw ay nagpapanggap lang na DDS. Pero pag halimbawa ano na tong mag-down na itong mga Duterte, baka hindi na kayo Duterte. Pero ang Banateros daw, Duterte pa rin. Di nga. Talaga lang, Banat Bay. Baka naman mamaya pag hindi manalo si Sara, wala ka nang makukontent. Di ba? Wala ka nang maikukontent. Baka naman mamaya bigla ka na lang maging pink. Balik ka na naman maging pula. Diba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? Share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.